Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na kinaladkad na nga sa Korte Suprema itong si Kuting ng Norte na ito. Matapos ngang lumantad ang mga witness at talagang magiging witness na rin itong si Manang Aimee sa mga kabalbalan at karumaldumal na ginagawa ni Kuting ng Norte. Lisat na nasa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin mapapansin na talagang wala na talagang makatarungan. Maraming netizen ang nagbitaw ng mga komento na talagang ang politika ay sobrang dumi. Ngunit sana naman kahit sa sobrang dumi at garapal na ginagawa nila na pangungulimbat ng kaban ng bayan ay sana ay gawin nila ang kanilang tungkulin na sinumpaan na paglilingkuran nila ang bansang Pilipinas na kahit nangungulimbat sila ng kaban ng bayan ay gawin nila ang tamang trabaho nila, hindi yung literal na nauupo at nagnanakaw na lamang ng kaban ng bayan. Ngayon nga ay maraming kitistigo laban nga sa pagiging mga pagkukulimbat ng kaban ng bayan ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas. Maraming netizen na nagsasabi na maglalabas nga sila ng mga audio recording, mga witness, mga pinermahan ni Kuting ng Norte, ngunit hindi nga nagawa. Ngayon nga ay sinasabi pa ni Kuting ng Norte na talagang ginampanan niya ang kanyang tungkulin at nabayaran ang utang ng bansa natin. Ngunit talagang kabaliktaran ang nangyari dahil mas lalo pang lumaki ang utang ng Pilipinas at ayaw nga itong ipalabas sa bias mainstream media dahil natatakot sila kay Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Itong BICAM report na ito, which is, I don't know, si Attorney Vic ba ang nagsabi nun, na lahat ng mga kongresista at mga senador ay may kopya nito. Kaya dapat ma-impeach or magurgur na ito si Bangag. Kung pwede lang, di ba? Kung pwede lang magurgur siya dahil sa kakasinghot niya ng pulburon, edi, kaalwanan sa sambayan ng Pilipino. Bakit kamo? Talaga bang kayo ay lutang din kayo o bangag kayo? Hindi nyo talaga nakikita yung ginagawa ng Jutang Ginimis na kidnapper, si Marcos Jr. ay kidnapper at si Lee Satanas. Bakit? Sa kakilala pa lang sa akin. Nangidnap yan ng 2 bata by using the word, what? Extraction. Remember the turkey extraction? Kasabwat dyan si Bianca Zobel, yung kanyang social secretary. Na-expose na natin yan. Kasabwat ang ISAP, kasabwat ang DFA, kasabwat lahat, si Teddy Boy Locsin. Lahat yan, dapat matagal na yan nagurgur si Bangag. 2023 pa lang, sa mga in-expose ko, dapat matagal na yan nagurgur. Kaso wala kayong pakialam, kahit lumubog kayo sa baha, ayan, baha, speaking of baha, 5,500 flood control na almost 1.4 billion a day ang nilustay, tapos walang hearing, deadma and everything. Well, it's your life, darling. Kapwa ko, mga Pilipino, ipinanganak sa Pilipinas, naniniraan sa Pilipinas, talaga bang, sabi ko nga, magti 3 years na ako nagdadakdak dito. Pagdating ng August, July, magti 3 years na ako kadadakdak sa walang hiyaan ng bangag na ito. Pero again, ipapaalala ko sa inyo, ang nauna pong nagsalita sa kawalang hiyaan ng gobyerno ito, si Percy Lapid na ginurgur nila. Kailangan pa ba kayong gurgurin? Ito yung ginagawa ni Torre ngayon. Kakasuhan o kinasuhan na ba si Jason Sa at saka si Captain Dado? Dahil kritiko lang kami. Di ba? Ano ang basihan ni Torre? Utos lahat yan ni Lee Satanas kasi lahat tayo patatahimikin. Ang pag-file ng case against kay Jason Sa, kay Palangga, kay Mr. Jason Sa. Kasi daw, nag-post si Jason Sa yata na may sakit o may sakit ba o nakaratay sa ospital itong si Torre. Okay? So, for sure, mayroong nag-send sa kanya ng video o picture or whatever, tapos pinost siya kasi hindi lang yata isa, pati si June Abines nag-post din. So, ang question ko, mga kababayan, may abogado dito, di ba? Na may nakikinig.
Yan ba ay may mali siya? Yan ba ay naperwisyo si Torre nung nag-post sa pangalan nito? Kung sino man ang nag-post na siya ay may sakit? Naapektuhan ba ang buhay niya? Nategi ba siya or what? May malisyoso ba doon? Wala. May intention ba na sirahin siya? Wala. Kasi sirang-sira na siya. So definitely, ito'y panghaharas lang. At ganon din yung ginawa nilang pagkaso kay Captain Dado. 'Di ba? Na ano sinasabi nila kay Captain Dado? Inciting to sedition? Kasi parang sinasabi yata, hindi ko narinig yung exact statement ni Captain Dado, pero parang doon sa speech niya, parang hinihikayat niya ang mga bruskong kapwa niya, 'di ba? Dati siyang military din siya, na manindigan at umayon o protektahan ang sambayan ng Pilipino. So ngayon, kakasuhan tayo. Lahat tayo, ako na ang nauna, ako na may award diyan mga palangga. Kung sa kaso lang, ako na, 4 na nga, ikapantay ko na nga si equal footing na nga kami ni Inday Sara, 4 ang impeachment ni Inday, ako 4 din ang proxy cases ni Lisa Tanas. So ganito nila ini-spend ang pera ninyo. Wag na, balikan natin si General Macanas. Kinasuhan yan ng libel ni Anacorda, yung dating PNP chief. Ganito kayo balasubasin. And now may post si Sas, nabasa ko kay Sas, na meron daw namataan o hindi namataan, nahuli itong si Browner o ang DOJ na Chinese spy. May mga pinresent silang parang mga equipments o parang mga speaker nga ng radyo yun sa tingin ko 'di ba? So anyway, ano ang dito? Ano ang catch nito? Pumutok itong bicameral committee report na kung saan may mga blankong items or line items. Tapos pumutok ito, kunyari may nahuling Chinese kasi daw nag-spy na ganito ganyan, Mga palangga, diversion ito. Laging ganyan ang ginagawa ng gobyernong bangag. Kapag mayroong expose, mag-create sila ng kanilang kasinungalingang mga balita. Sila ang tunay na nagpapakalat ng fake news. Sige ko lang. Okay? Okay. Ano dito? Ayan. Pinost dito ito. Right. Ang sabi dito, okay, sabi ni Sas, ito daw ang mga spy equipment, ang mga nahuli, sabi ni Browner at NBI. Sabi ni Sas, I will leave it to IT people and tech to discuss. Alright. So ito yun, no? Ako, sa tingin ko ang mga speaker, nakita niyo ba to? Ay, ba't ganun kasi? Anyway, puntahan nyo lang ni Sas. But ganun pa man, diversion ito. Imagine nyo, meron pang inilabas, may inilabas pa sila, okay? May mga inilabas silang mga reports na yun na nga at nasa peligro na naman ang ating national security, yung ating mga data, digital data sa atin sa Pilipinas. Nasaan again ang digital infrastructure na pinagmamalaki ni Bangag na dapat ito ay ma-detect na, ay mai-prevent yung mga ganitong klaseng mga issue na pinapakalat nilang mga kasinungalingan or diversion. Recent, imagine mo who's that? Si Maslog, okay? Mayroong bago din yan. Ano ang nangyari dyan kay Maslog? Ito, tignan natin. Bago din to. Itong si Maslog na ito, na inirelease ng NBI, tapos it turned out daw na yung release paper coming from the court, mga palangga, ay fake. Like after 5 hours na na-release itong si Maslog, yung doon sa Quad Committee, yung babaeng nagsangkot doon sa scam in 1998. So after 5 hours, mga palangga, nalaman nila na fake daw yung dokumentong pinresent sa kanila. How incompetent. Kaya nga ikukonek ko yung digital infrastructure.
Wala bang, kaya nga, pinangako ni Bangag yun eh. Dapat magti 3 years na siya, dapat talagang yung yung digital infrastructure na yan, high-tech na tayo. Hindi ba online yan? Na i-check mo, binigyan ka ng papel, alam ko online na rin naman ngayon eh, di ba? Even yung mga warrant of arrest, kaya nga may e-warrant, di ba? Di ba i-check mo lang yan sa computer kung legit yung dokumento na yan, yung release paper na yan, na pinorward o binigay sa NBI. Dito mo makikita, mga kababayan, na palubog na ang inyong minamahal na Pilipinas. Nasaan ang pondo ng, magkano pondo ng NBI? Magkano pondo ng mga hayop na yan? Nagpakawala sila ng tao na peke ang sinumiti sa kanilang release papers. And let's say, for example, nang pinakawala nila, pinaggugurgur sila. Buti na lang, di ba? Buti, hindi sila pinaggugurgur. Kung pinaggugurgur sila, di nagmukha silang katawa-tawa, which is katawa-tawa na sila talaga ngayon, mga palangga, mga kababayan. Ang dami nagkakalat na krimen, sabi ni Paul Boronic. I know, ang dami ng krimen ngayon. Talagang habang kayo ay ini-endure nyo ang kahirapan, ang krimen, nandun si Lisa Tanas at saka si Bangag. Baka naghiwalay sila, baka si Lisa Tanas nasa Thailand, magkalapit lang naman yun. Magkalapit lang yun, pwede sila mag-jet. Tapos doon sa Indonesia naman, si Tambaluslos. Samantalang kayo, hirap na hirap kayo. Lahat ho dito, mga palangga, na ini-inform ko sa inyo, coming from our puting ahas, okay, ay nagiging balita o nagiging totoo. Kaya tignan mo sila. Tago na tago itong si Mika Swansing. Sabi ko nga na mag-post ng kanilang mga pictures, pero may mga bisita silang nagsisend sa atin. Ibig sabihin, hindi lahat ng ini-invite nilang bisita ay natutuwa sa kanila. Ang iba sa kanila ay puting ahas natin or spy natin, mga kababayan. Di ba? Ganito kayo babuyin. Kaya itong bicameral report na ito, na blanco-blanco, at sabi ko nga, saan humugot? Saan o sino ang naglagay ng figures, ng numbers sa ano na yon? Sa bicameral, sa GAANA. Kasi from BICAM is baka blanco. 'Di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, para ka nag-issue ng blank check. 'Di ba? Sino ang nagbigay doon? Wala nang ibang naglagay ng appropriation numbers or amount, 'di ba? Wala nang iba kung di si Lisa Tanas, yung jutang ginimes na babaeng 'yan, 'di ba? Yan lahat ang punot dulo. Si Liza Tanas, si Bangag Jr., sila ang naglalaro, sila ang naglalagay ng numero. Sila nga ang nagbibigay sa 'di ba? Sa from DBM, sila ang nagbabalangkas kung magkanong budget, sila ang nagpo-forward. Tapos pagdating sa bicameral report, blanco. So sino ang naglagay ng certain amount na yon, which is magkailan daw yun, 4,000 4,000 pages. Sabi ko nga, sino naman na ordinaryong citizen na ikaw ay isang office worker, okay, or just tindera, ang magbabasa ng 400 pages, 200 pages, 4,000 pages, o kung ilang pages yan, ng mga gaagaan na yan. Kaya nga sabi ko kagabi, o ilang beses natin sinasabi, yung mga kongresista na yan, o mga kawatan dyan sa Senado, sila yung mag-i-ensure. Sila yung magpuprotekta sa inyo na ang bawat sentimo ninyo na binabayad ay what? Ay mailagay sa tamang ahensya, sa tamang proyekto. Diba? At ang presidenteng Bangag ang nagpipirma dyan sa gaan na yan. May papoto-o pa ang gago niya. Diba? Na kunyari, binabalangkas. Diba? Talagang pinag-aaralan mismo. Sinusuri ang mga line by line items, chucho. Pero imagine nyo, from that bicameral report, wala pala. Diba? Wala palang, ay blanco pala. So ang tanong, sino ang naglagay? Alangan naman, si Inday Sara. Diba? Sino ang may final touch o may final say? Si Bangag.
Sino ang nag-uutos kay Bangag para gawin o isubo ang pulburon o kung ano man, mga kababayan? Wala nang iba kundi si Lee Satanas. Nandiyan yan sa libro ni Attorney Vic Rodriguez na Kingmaker. Nakalagay lahat yan na ang pagpupwesto ng mga kasabwat nila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay si Lee Satanas. Lahat ang nagdedesisyon. Si Lee Satanas, si Tambaluslos, si Bangag, oo lang yan. Kasi wala naman siyang alam. Dahil tamad siya. Ngayon, tayo mga kritiko, ang gagawin lang nila para matahimik tayo o matakot tayo, mga palangga, ay papailan tayo ng mga kaso, mga panghaharas, mga pananakot. Di ba? Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, yung ginagawa ngayon sa mga vloggers, nag-hearing na ba sila tungkol sa mga vloggers? At ito ngayon, bakit hindi ito imbestigahan yung bicameral report na ito na blanco at ipatawag yung mga jutang ginimes na mga pumirma, lahat yung binanggit natin kanina. Bakit hindi ipatawag ito, mga ito? Bakit nyo binlangkuhan itong mga line items na ito? Sino ang nag-utos sa inyo? Bakit binlangko ninyo? Diba? Tapos ngayon, dahil nagko-comment tayo dito sa mga jutang ginimes na huwad committee na ito, ipapatawag lahat ng mga nagko-comment dahil minamalay natin itong House of Crocodiles. Nakita niyo yung ginagawa ng mga hayop na yan, imbis na gawin yung trabaho, yung mga kritiko like me, like you, ang ipapatawag, kakasuhan ng mga libel case, paano maging libelous, mga kababayan? Ito nga yung defense ko dito sa mga kaso ko. Yung pinag-uusapan natin, public interest. Yung tungkol sa budget na yan at ang ginagawang kahayupan ninyo, mga jutang ginimis kayo dyan sa Congress at Senate, public interest yan. Hindi kami nagre-report dito o nagsasalita dito o nagbibigay ng opinion o binabalangkas namin lahat ng kasinungalingan ninyo para kami ay gumawa lamang ng kwento na ay trip ko ngayon. Gusto kong awayin itong mga buwaka ng ginimis na to sa Congress. Hindi kami nag-invento ng kwento. Kayo ang gumagawa ng inyong kasiraan. Kami lamang bilang mga taxpayers, okay? Kami mga remittance, mga nagre-remit, mga OFW o migrants, di ba? O immigrant from all over the world, parte kami ng nilalamon nyo at ninanakaw nyong pera galing sa kaban ng bayan. Tapos na-libel nyo kami o haharasin ninyo. Di ba? Paano naging libelous ang isyong panglipunan katulad na lamang ng ginagawa nyong pagigipit at katulad nitong bicameral report na ito na binlangko ninyo. Pera yan ng Pilipino. Ha? Tapos ngayon yung nagsasalita dahil nagsalita si Captain Dado, nagsalita si Jason sa kung sino pa mang si Channel 167, di ba? Yan, isa pa yan. Na hinaharas na nga yan, nakulong na nga yan, di ba, ni Palangga. Si Palangga. So, kakasuhan tayo para patahimikin tayo. Di ba? Ito yung sinasabi natin, mga Palangga, na lahat ng mga kritiko, whether ikaw ay politiko or ordinaryong vlogger lang, ay kakasuhan ka. Panahon ni Duterte, walang ganito. Minura nyo si Duterte, nilagyan nyo ng sungay. Lahat, sinunog nyo yung, yung kanilang mga effigy, kung ano-ano pa ang ginawa. Si Duterte ba ay nanggipit ng mga vloggers? Wala. Di ba? Pero itong jutang ginining gobyerno ni Bangag, abalang-abala si Acorda, abalang-abala si Torre sa kakasusog sa mga vloggers. Why? Kasi hindi nila tayo kaya, mga kababayan. Hindi nila kaya yung power ng social media. Kasi ang mainstream, wala na yan eh. Ang advantage ng mainstream dahil meron silang, what they call it, may, sa TV sila at sa radyo sila, malayo ang nararating nila. Pero actually, wala na masyadong nakakarinig dyan. Lahat ngayon, karamihan ngayon, may mga telepono na. Kaya ganito na lang na gusto tayong ituba. Malisyoso ba ang pagsasabi ni Congressman Ungab, ni
what you call it, ni Attorney Vic Rodriguez, ni Pangulong Duterte, na itong blanco sa bicameral report na ito ay dapat reviewin at dapat panagutin yung mga pumirma. Ito, libelous ba yun? Anong mali siya doon? Kaya sila nagsasalita kasi public interest. Concerned sila sa ginagawa ninyong mga buwaka ng genimes kayo sa Congress at sa Senate, lahat ng pumirma doon. Nagbingi-bingihan kayo, nagbulag-bulagan kayo, nagpagamit kayo kay Lisa Kidnapper na i-blanco yan para sila ang mag-fill in the blanks doon. Ano ang mali siya doon? Ano ang malisyoso? May actual malis ba sa aming mga vloggers para kasuhan nyo kami? Intention ba naming sirain kayo? Gumawa lang kami isang araw, nagising kami, ay gusto ni Ungab magsabi na blanco ito. Si Pangulong Duterte nagising na lamang, mag-interview tayo, kailangan sirain natin. May grounds, may basis, at hawak ito lahat ng mga kongresista at mga sinatong, mga kongresista. Lahat yan, hindi yan inimbento. So, walang actual malice, walang libelous, walang kung ano-ano pa mang, gusto nilang kasuhan tayong lahat. Walang misinformation. Dahil kitang-kita mo bangag, ikaw ang tunay na fake news. Sa pagiging addict mo pa lang, putang ina ka, Marcos Jr., 10 ng pamilya mo, kaduluduluhan ng apo mo, magdudusa kayo sa lahat ng ginawa ninyo. Papantay ang paa ninyo at gagantihan kayo ng langit. Yung pagiging addictus mo, yawa ka. Huling-huli ka na sa video, huling-huli ka na nung araw ng kagitingan, ang kapal ng mukha mo. Ngayon, si Sara Duterte, ang Vice President, ayaw niyong tantanan sa 4 na impeachment ng mga kasinungalingan ninyo. Tapos sinasabi nyo na si Inday ganito, krung-krung o kung ano. Hinamon kayo na mag-neurotest, mag-psychological test, at pulburon test, at kung ano-ano mga test. Meron bang kumasa sa inyong mga hayop kayo? Wala. Kasi alam na alam mo, Marcos Jr., ikaw, Liza Tanas, at pati mga Junakis mo. Okay? Dahil nakita naman ni Cathy Binag, lahat yung mga kaadikan ninyo, kayo ay dapat magpapulburon test lahat. Salot kayo sa lipunan. Yang hayop na Lisa na yan, yan dapat ang inuuna. Inuuna kung merong batas na bitay ngayon. Kaya nga, kanina napanood si Attorney Vic, from 5 million, 1 million na lang daw. Sabi ko sa iyo, Attorney Vic, wag na 1 million, 5,000, gitay agad. Sana maipasayang batas na yan. Kaya pagdating ng ako hindi na ako nag-expect. Ayoko mag-expect na magkaroon ng election. Even though I'm supporting Attorney Vic kung Marcoleta, hanggat maaari ayoko nang magkaroon ng election. Abolish na lahat 'yan. Pero just in case na magkaroon pa ng election, wag niyo nang iboto itong mga pare-parehong mukha o dati ng mga kawatan. Kasi kailangan natin ng sa Senado na pwedeng magsulong nitong batas na ito na gurgur. Ito mo ginagawa sa atin. Diba? Ano ginagawa sa atin mga palangga? Kitang-kita na ang katotohanan na sila'y nanggigipit. Sila ay nagsisinungaling. Sila ay nagpo-forge ng mga dokumento. Excuse me. Anong ginagawa sa atin? Tayo pa ngayon ang ilalibel. Well, sabi nga the only defense that we can have from this pangharas na ito ay what? Katotohanan. 'Di ba? Katotohanan. Kaya ako yung mga kaso ko na panggigipit nila, lahat 'yan may mga impormante at may batas dito sa California and I believe din sa Pilipinas na hindi mo pwedeng i-disclose ang iyong informante na itong mga like si Zaldico Robles na nagpapanalo sa loto, yan pa yan. My God, 433 winners hanggang ngayon, hindi na natuloy itong pag-hearing sa kung sino naman ang nanalo. May nanalo na naman, tapos nakatakip. Sabi matanda daw, senior. Pero makita mo sa picture, yung kamay mukhang bata pa. Pinagluloko na kayo ng gobyerno ninyo. Ang tagal ko nang sinasabi sa inyo,
Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung walang saysay ang pinagsasabi ni Maharlika, bakit aabot pa yung mga yan dito sa Amerika? Kung ito'y walang saysay, brush it off. Naku, wala naman naniniwala kay Maharlika. Hayaan nyo na yan siya. Pero gumagastos ang gobyernong ito ng milyon-milyong piso pera ninyo para gipitin ako, mag-hire ng assassin, si Lisa Tanas, si Robles, lahat, si Babes Romualdez, di ba? Para lang ako gurgurin. Anong ibig sabihin nun? Nasasaktan sila kasi na-expose lahat ang ka-demonyohan nila. Yan ang katotohanan. Kaya ang kanilang plano ay gurgurin si Maharlika, kasuhan ng mga vloggers, andyan sila katulad ni ni Agent Morales. Halos lahat tayo. Welcome to the club. Okay, Jason, sino pa bang may mga kaso? Lahat tayo, di nyo ba napapansin? Even ang panahon ni Noynoy, grabe kong makamura ang mga dilawan. In fairness, pumatol ba si Noynoy sa mga vloggers? Si Lenny lang, pero hindi niya tinuloy. Diba? Alam nyo yan. Cease and desist letter 2017, sinagot ng lawyer ko, umurong naman yung kipay niya. But anyway, if you compare the bangags, akala natin worse na yung Aquino administration. Hindi naman ginawa ng Aquino administration yung mga panggigipit sa vlogger. Di ba? Pero ang Bangag administration mismo ang pinuno ng PNP. Ang chairman ng Committee on Appropriations, si Zaldico. Ang general manager ng PCSO, mismo ang kumakaso sa mga kritiko like me and like you. Nung panahon ba ni Noynoy may mga ganong kaso? Isulat nyo yan kung meron. Nung panahon ba ni Duterte, yung mga cabinet secretaries ba niyang binaboy ng mga dilawan, may kumaso ba sa mga sa mga vloggers? Wala. Di ba? My God, mga palangga. Okay? So ngayon, kaya ganitong pananaw, huwag kayong matakot. 'Di ba? Huwag kayong matakot dito sa kanilang mga katarantaduhan na mga libel. Kailangan natin silang labanan dahil matatapos din yang mga yan. Okay. Tingnan mo ngayon, may padala si Lisa Tanas dito. Hi, Asia. Okay, thank you, Asia. Ayan. Okay. I will gurgur you. Okay, may padala si Lisa. Now you're gurgur. Yes. Approve without thinking, sabi ni Minda Diaz. Minda, ginurgur ko na yon. Tahimik si Idol Tulfo. Zoro, anong ginagawa mo? May nakakapasok. Pakigurgur. Okay, tignan mo na lang yan. Si Erich Sylvester. Sabi ni Maria Lorecho, ano ba yung kay Captain? Alam ko kakasuhan siya, di ba? O kinasuhan na ba siya? Inciting to sedition daw? Yun katulad kay Erich Sylvester. Meron ba isa sa kongresista na imbestigahan ang pag-amin ni Tulfo na dapat expel siya, tanggalin siya, umamin siyang nag-TNT siya sa Amerika, paglabag yan sa batas. Pero ang totoo, hindi naman yun ang issue. Ang totoo, nag-falsificate siya, nag-fraud siya ng mga dokumento. Sabi ko nga, kukulang ang 200 years na kaparusahan kay Tulfo kapag siya ay nasusog at naparusahan. But I believe ang US government is working sa kanyang ginagawa. Kita ninyo, boboto na naman kayo ng Tulfo. May bahay, ang bahay ko pinabibenta niya dito sa Amerika, pero yung bahay pala niya 1.7 million. Almost 1.7 million cash pa na binili ni Erich Sylvester at ipinangalan sa kanyang asawang certified nursing assistant na sabi ko nga kahit nurses dito, kahit may negosyo, bihira, unless na kung sobrang malaki talaga ng business mo, bihira ang makakabili ng cash na bahay, 1.7 million. Ganito kayo babuyin, mga kapalangga. Ganito kayo kawalang hiyain ng bangag na administrasyon na ito. Sa gadagang buto mga ganid, sabi ni Ma'am Melba Kainglit,
Zero vote, Tulfo Brothers, sabi ng King Porn. Ayun na nga. Talaga bang, alam mo, nakakahiya tayo mga Pilipino. Nakakahiya sa inyo mga anak. Kasi ang yabang-yabang natin, proud to be proud Filipino. Pag pumunta ka sa abroad, sumusunod ka sa batas, pero pagdating sa Pilipinas, wala kayong sinusunod. At hindi kayo nakikipaglaban sa inyong karapatan. Nasa mga kamay ninyo ang katapusan ni bangag. Okay, ganun pala itong TikTok. Okay, now I learned this from